magandang umaga po, magandang tanghali, magandang gabi. Kung anong oras mo mapapanood itong video na to. At welcome po sa ating maliit na channel at maliit na aviary, ang Swerteng Kapakpak Mini Aviary, no? Sa Pandi, Bulacan. Ngayon mga kaibon, yung mga kaswerteng kapakpak, no? Meron lang tayong pag-uusapan. Importante po ito sa larangan ng pag-iibon. Lalo na dun sa mga mag-uumpisa pa lang, ito talaga ay pinaka-awareness po. Awareness po talaga ang topic natin ngayon. Tungkol po ito sa mga taong nagbibinta ng ibon na nagkakarga ng hindi naman talaga tamang linyada. Ang tawag po sa kanila ay mga taong boy kargador. Paliwanag ko sa inyo. Kung baga, ang lagi kong ihahambing dito, yung manok, di ba ang manok mayroong leg band, mayroon silang wing band. Ibig sabihin, nakatatak doon, linyada ng may-ari or linyada ng manok sa mga wing band. Kahit sa ang larangan po talaga, mayroon talagang mga taong hindi lumalaban ng patas. Trending ngayon sa larangan ng pag-iibon, ang isang taong vlogger din at nagbibinta din ng ibon, nag-aalaga din ng ibon. Kaso, boy karga nga ang tawag sa kanya. Kasi, nahuli siya doon sa isang malaking breeder at sikat na breeder, malinis ang credibility. Banggitin na natin si idol natin, kilala natin to, si Sir Vince Season, or sa vlog niya, siya po ay tinatawag na Kalong Hair TV. Yun. Siya po yung magagaling na breeder at legit na legit po siya. Ngayon, ang ginagamit sa vlogger na ito, gumagamit siya ng leg band. Kaya kung sa manok may wing band, ang ibon naman may leg band. Pakita ko sa inyo. Ito yung leg band. Pinasabi ko yan. Meron siyang leg band ito. Ito yung leg band, palatandaan kung anong linyada o kung saan galing ang ibon na to, anong may-ari. Ito yung nakatatak dito sa leg band na to. Yan, ito. Ang ginagamit niya, leg band ni Sir Vince Season Kalong Hair. Ngayon, ano yun ang ibon na yun ay split yellow face kuno. Di umano, yun ang karga niya daw. Kaso yung nakabili ng ibon, ang sabi pa niya, may nagbinta daw sa kanya ng 15,000 per split yellow face. Ngayon, ibibinta din niya sa tao. Ang laki na nga ng tubo galing 15,000 daw ang bili niya. Binibinta na yan daw doon sa ibang tao ng 40K. 40,000. Ganyan po kamahal ang ibon. Kasi yung yellow face yun, demand ngayon yun. Also, trending na linyada ng ibon. So ngayon, marunong din yung kausap niya na bibili ng split yellow face. Nag-legit check siya doon kay Mr. Sir Vince Season or Kalong Hair kung totoo ba na sa kanya galing yung ibon at yung leg band na ginamit. At doon napagtanto po talaga, dinidinay po ni Sir Vince Season na hindi po sa kanya ang linyada at leg band, lalo na hindi sa kanya galing yung ibon na yun. Bakit? Talagang hindi sa kanya. Kasi doon pa lang masisira si Sir Vince kung hindi totoo ang linyada ng ibon na yun. Kasi si Sir Vince Season, si Kalong Hair, hindi po yan nagbibigay sa mga tao na gustong magkakaibon ng hindi totoong linyada ng ibon. Ganyan ang pinaka-importante, ang credibility, tiwala sa tao, kailangan mo makuha yun at doon panindigan mo. Alam mo kung bakit? Hindi naman sana ako maliit lang ako na vlogger, no?
Pero apektado po talaga ako kung bakit. Hindi na sana ako makikisali eh. Kung baga sa magnanakaw, maraming nawawala ng palagay natin maraming nawawala ng manok. Maraming nawawala ng hayop. Tinakaw. Ngayon, kung may isang magnanakaw na nahuhuli, ibig sabihin, lahat ng nawawalan, papasok at papasok po talaga yun. Sa kanya po lahat, ibubuntun lahat. Kaya ko nasabi yun dahil doon sa vlogger na Boy Cargador na yun, nakabili din po ako na sa kanya ng back-to-back Parblo Post dan Palo Kuno. Yan. Ito po yun. Ito po siya. Actually, napakaganda niya ng kulay. Napakaganda ng kulay na ibon na to. Parblo po talaga siya upa. Parblo upa. Ayan. Parblo upa. Ganda ko ibon to. Magandang ibon na to. Sabi niya, post dan daw po, no? Post dan. Possible dan follow. Matagal ko nang nabili sa kanya to. Siguro mga nasa almost a year na. Dahil ito ay magmiminupos na. Wala pa rin binubuga sa visual dan follow. Kung saan, yung linyada na gusto ko, yun yung binabayaran ko sa kanya. Sa kasamaang palad, wala po talaga, hindi po sila naglalabas. Siguro ito yung makakasibing clutch na naibon, ay na pisa. Puro negative. Kasi siyempre ako, kahit maliit lang ako, hindi man ako nakapikto sa kung gano'n sila kalaki na breeder. Pero ako naglalabas lang din ko ng aking, siyempre yung pira na binili natin dito, hindi basta-basta yun. Pinagpawisan po natin yun, iniipon po natin yun. Para makakaroon tayo ng linyada ng ibon. Ayan. Pero kahit pa naman hindi ito talagang pagkatawag natin low mute lang to, para lang, mamahalin ko pa rin ito. Alagaan ko pa rin ito. Ang tema natin dito, yung panluloko ng vlogger na yun. Kahit i-search nyo kung sino si Boy Carga, makikita nyo kaagad kung sino po sa YouTube, sa Facebook, makikita nyo kaagad kung sino po siya. Kaya ang ingatan natin, awareness po sa lahat ng magsisimula pa na mag-iibon. Siguraduhan nyo kung bibili kayo ng mahal na ibon, magkakaroon ng halaga ng 3,000 pares, mahal na po yun. 7,000 yung mahal yun. Ang gawin nyo, dapat gawin nyo, pupunta kayo sa legit na breeder. Legit po na breeder. Kung malapit lang, mas maganda yung malapit lang mapupuntahan nyo. Mag-aviary visit po kayo, pupuntahan nyo doon sa mismong aviary niya, para kung sakaling magkalitsit-litsit, hindi naman talaga tumpak yung linyada, mabilis lang natin silang mabalikan. Ngayon, pero yun ang importante sa mga videos. Huwag kang basta-basta magtitiwala sa lahat ng nagbibinta sa inyo na ibon, lalo na pag post-post lang, Facebook lang, tapos hindi nyo mabisita yung talagang aviary nila. Mag-alangan na po kayo. Pumunta po kayo sa mga legit na breeder. Pero hindi ko naman nila lahat na masama, meron din talagang nagbibili na kahit malayo, pautang pa nga, legit pa rin. Dapat ko nasabi. Kasi kung ako hindi ko minention siya, kasi alam na natin kung manluloko na yun, yung si Boy Carga na yun. Sige, mention na natin. Siya po ay search nyo sa YouTube, siya po si Alvin Animal Lover daw, aviary. Alvin Animal Lover aviary. Alvin Animal Lover aviary. Mention ko siya. Ngayon, i-mention ko din naman, ang nabilhan kong malayo-malayo. Nakabili din ako sa kanya ng Post dan Palo pair. Post dan Palo. Violet saka Cobalt. Mas mahal yung sa kanya nabili ko kaysa doon kay Boy Cargador. Mas mahal. Pero solid naman eh. Kasi nung unang clutch pa lang, unang clutch na binili kong Post dan Palo kay Mr. Don Roaya. Kilala niyo po yung Don Roaya. Naglabas po kaagad siya ng
visual dan follow. Galing lang yun sa post dan follow. Katulad ng binili ko dun sa kay Boy Cargador. Ito, Mr. Alvin na Animal Lover. Ito yung nabili ko sa iyo kung maalala mo. Alalahanin mo na. 7 clutch na pare ko, hindi pa talaga nagkakarga. Ano gagawin natin dito? Ang sagot mo sa akin, meron talagang ibon na ganyan. Pero nagpapalit ka po ng pangalan sa Messenger. So, siyempre doon pa lang kaduda-duda ka na. At saka, balik tayo doon kay Mr. Don Ruaya. Legit check po siya. I-check niyo po siya. Legit po siya 100%. Dahil, nandito yung, itong banda na to. Ito yun. Sa katunayan nga guys, nakadalawang clutch na ngayon yung binili ko kay Mr. Don Ruaya na post dan follow. Ngayon, naglabas siya ng visual. Hindi na siya post dan follow. Back-to-back split na po siya kasi naglabas na po siya ng visual dan follow. Ngayon, pangalawang clutch niya, meron na siya ulit visual. Dalawa nga inakay na dito. Itong ano na to. Ito. Meron niyang dalawang inakay. Isa, hindi visual. Yung isa, visual dan. Maliit pa, mga 3Ds pa po sila. Ganyan natin alagaan dapat ang ating sarili, ating pagkatao, kredibilidad, tiwala. Yan ang importante sa pagninegosyo. Nagninegosyo kayo. Ang galing mo magsalita, tapos sabihin mo, sabihin mo, yun, tama nga kalinyada yun, pero hindi naman. Doon. Actually, yung kay Mr. Don Ruaya, no? Ano pa yun? Utang pa yun. Utang ko pa yun sa kanya. Pero nung dumating, matagal nga siyang namisa, matagal itlog, pero nung unang itlog naman, kaswerte nga lang eh. Dalawang itlog, isa hindi fertile, yung isa naman fertile, buhay at visual pa. Ngayon may visual ulit. Ganyan ka-legit si Mr. Don Ruaya. Kung sino yung may ginagawang mabuti, dapat nating papalakpakan, dapat nating hahangaan. Pero yung mga hindi lumalaban ng patas, mga manluloko, dapat natin huwag tayong uulit po sa kanya. Huwag tayong uulit kay Mr. Alvin Mene Everett. Sa katunayan, nagpa-public apology siya. Ang paliwanag niya doon, naluloko lang din daw siya. Tapos yung tao daw na nagkita sa kanya ng 15,000, hindi na daw niya makita, hindi niya mapunta, hindi niya na-videohan. Imposible eh. Imposible. Kung totoo Mr. Alvin, kung totoo nangyarap mo sa amin yung tao na binilhan mo, at doon malinis ka agad ang pagkatao mo. Pero mahirap po kasi mahusga. Kasi nag-public apology ka nga, o tama, nagkakasala tayo. Pero mahirap pa rin tanggapin na yung wala kong ipano na ibigay na ikaw ay malinis. Kasi mananatili doon ang kakahaka ng mata na manluloko ka pa rin. Kasi hindi mo maharap sa amin. Hindi mo maharap doon sa mga taong manluloko mo. Hindi lang sa akin ha, lahat ng comment. Ang daming lumalabas ngayon, ang daming nakabili sa'yo, Mr. Alvin. So, credit sa'yo, Mr. Don Ruaya. Legit to. Si Mr. Don Ruaya. Don Ruaya, napaka-legit to ito. Ikaw naman, Mr. Alvin, kabaliktaran ka ni Mr. Don Ruaya. Apakadugas mo. Pakadugas mo talaga. Ito yung ibon niya. Ito yung ibon niya. Pero actually, napakaganda kahit atay walang karga. Napakaganda pa rin. Mahal na mahal pa rin to. Inaalagaan ko pa rin to. Ginagawa ko siyang kasi maganda naman yun. Kung talagang normal opa lang to, napakaganda din pati. Ito yung mahal dati. Kaya doon, hanggang Mr. Alvin, huwag na kayong bumili doon ng ibon. Huwag na kayong bumili. Kaya iingatan natin ang ito. Lahat naman kasi lang larangan ng panganap buhay. Pag hinaluan mo ng hindi maganda, talagang magtatapos eh. Magtatapos talaga. O kumita ka na, kumita. Pero magtatapos ka talaga sa kahihiyan. Sa kahihiyan ka magtatapos. Sabi no, kalalo inaamin mo Mr. Alvin no. Inaamin mo na
marami kayo doon sa Bukawi, hindi ka nagbangkit na marami kayo ang gawain nyo, nagkakarga talaga ng ibon para mabinta. Inaamin mo yan. Ngayon, ibig sabihin, sanay ka na sa doon sa mga bagay. Hindi ka na nakontinto sa mga upalay na sinarahan mo ng ino o kahit ano-ano. Kasi nasa 2,000 man yun, 4,000. Ngayon, hindi ka na nakontinto doon. Kumarga ka na doon sa mga yellow face, no? Ginawa mo na 40,000, hindi ka na nagsawa ka na doon sa hindi, mga 2,000 lang. Kahit 2,000 na, hindi mo malanglangan. Kasi ang 2,000, napakahirap kitain yan. Kahit piso, basta niluloko ka, manluloko ka talaga. Yan. Awareness po ito sa lahat ng baguhan na kung bubili kayo ng ibon, sa legit na kayo na breeder. Tiwalaan lang talaga dito. Test breed talaga. Ganon. So, hanggang dito na lang guys. Sana makatulong. Inuulit ko, Mr. Don Ruaya, legit po siya. Legit na siya, pautang pa siya. Tapos, may nakuha ako sa kanyang post and follow, naglabuga talaga ng visual. Post lang yun, ha. Ikaw naman, Mr. Alvin Avery, animal lover pa ko, no. Kung ako sa inyo, papakawalan mo lahat ng ibon mo, walang karga yan. Nagbi-breed ka pa. Wala. Kung ako sa inyo, pamigay mo na lang yung ibon mo. Sige, hanggang dito na lang guys. Bye-bye.